Duha ka versikulo from this passage para sa atong pamalandong sa tulong sa Ginoo. I hope that you are still awake and give ourselves, our minds and our hearts to receiving the Word of God this morning. Let's read the verses all together. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Duman kita palihog sa pagbasa. Ready, begin. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. May God bless the reading of His Word. Our Father and our God, we thank you for giving us the challenge of doing missions. Iniabunta na among nagdumog, nadaghan pang mga katawhan ng dapit na kinahanglan sa yawan sa mayong balita sa kaluwasan na yan lamang ng Diyos Kristo. We thank you for the life of Pastor Bermangos and the burden that you have laid in his heart. Na Ginoo ditong dapita siya o kamiyang pamilya makapadungo sa mensahe Ginoo sama sa among nadawat kataluwasan pinaagi ng Ginoo sa Kristo. We thank you this time that we can come before your word. Ang mapamalandunan Ginoo din sa aming pinaguli. I pray that you will bless, speak to our hearts and use your servant. For this we pray in Jesus' name. Everyone said, Amen, Amen. Nabalik ko mo sa paglingkod. Sa atong series na pagtuon sa book of Hebrews, we're now on chapter 12. We did perhaps a few Sundays on chapter 11. A wonderful study on the Word of God. And this morning's message is entitled, Run to Finish the Race. Dagan aron nga magtapos diini nga lumba. Mga igsuon, dinhi sa balang kasulatan in the Bible, Christian life and service is likened to a race. Ang Kristohanong pagtuo pag-alagad, ipareha siya, kumpara siya, sama sa lumba. Dinhi sa Davao del Norte, tago particularly kita na ay isa diya sa pinakanindot ng sports complex, stadium. Diya sa ubos ang track and field, dinhi sa ibabaw ang bleachers, ang di manglingkod ang mga audience. And you see, in the stadium, there are audience on the bleachers and runners in bleachers, diba? Naadin na nakalingkod ang mga audience o diha sa track and field, naadin na ang mga runners, ang nagadagan, mga athlete. You see, many people think that Christians are only watchers and cheerers on the bleachers. Pero mga tao na muna na ang mga Kristohano, mao sila kadto nag-cheer lang dito sa bleachers. They're just watching and observing. Mga tao na siguro nalimpay sa pagdagan o pagdaog sa mga atleta. But listen to this, mga Kristohano. You are not an audience. In the race that we are in, ingon mga anak sa Ginoo, you are an athlete on the Christian race. Kamu katong atleta. We are not the watchers, we're not the cheerers. You are the runners. Kita katong nagadagan, mga Kristohano. So, karon na buntag, kinahanglan masabtan mo
Isabtan nato, matag-usa ka nato, kita ang runner. I am a runner in the Christian race. Ngayon ko biling ng ganang buntag. I am a runner in the Christian race. Dagan siguro gusto lang yung mga audience mo, mag-WhatsApp. I am a runner. Inayin mong kakapag, you are a runner in the Christian race. Which means that in the race God has set for us, you are active and participative in the work of the Lord. Ang mensahe karon buntag nga igsoon mo ni. The message this morning is this: every Christian should have a mindset of an athlete who runs with the best of his ability and with the grace of God towards the goal of finishing the race. Namatag usa ka nato karon mabuntag dinhi mga igsoon na antay pa muna nga athlete ko, runner ko, o ginahangan mo dagan ko with the best of my ability and with the grace of God towards the goal of finishing the race. Ingon diya sa verse, let us run with endurance the race. Diba? Sa verse 2. Busa daganon nato. Uban ang paglahutay, kining lumba, gigihatag sa Ginoo sa ato. So karon nabutang ang pangutana, mao ni ang consider nato, how can you run to finish the race? Paano kita makadagat makatapos ng lumba? Dunay upat na atong buhaton aron makadagan kita sa pagtapos ng inyong lumba. Number 1, in order to run and finish the race, number 1, you need to fortify through the faithful. Kinahanglan nimo ligpunon, i-encourage nimo imong kaugalingon pinaagi sa mga panimano. Mga 20 years ago, I have an experience. Some of you have gone to Tagbiginta Falls dito sa Maragusan. Isa sa dito mga falls dito sa Davao del Norte, karong Estela Valley na Davao del Oro. Pag-ato ka niya ng falls, very exciting kay kung mag-adventure mo, usaka mo sa mga falls, kadhan kayo mga falls. Mga siyam o nahulog ang mga falls niya. So first na falls, niya makita niyo sa falls, pero usaka ka, second. Pag dito ka na sa third, doon ay falls dito na sa imong pagsaka, wala natin kakaagihan kung mag-proceed ka dito sa ika-upat na falls. Other than this land, dako kayo na troso. Dili mo lang siya magakos, kaya kung dako pa siya, kung mugakos ka, murag katumaran ang imong gakos. Ugihat ka mo saka pa imong dito sa ikatulo. Maybe about gika din sa salong pa imong din sa ato. Pero kinahanglan, bantay ka sa imong pagsaka kay kung mahulog ka, habong ka dito sa bus, bato. Nagkawag-kawag dito. Dina. Hadlok magsaka nun, nakuha na rin kabalo ang masawa ng masakasaka ko din, mahabong ko din. Ma-aksidente ko. Basi, mahulog ko dito sa bus. Kunya, mabago ng ulong sa no? So, naglalalanin ko mamusaka dito mga higala. Apan dito sa ibabaw na nakasaka na, ako manigo kasi Pastor Jim Montacos. Kung dito ko sa bus, siya din sa ibabaw, may siya na, sige pa, saka na, naglalalanin ko kayo. Gapos ko niya, naninyang usapa, danlong,
Kaya mabasak man sa tubig na ang pulso. Ako patay. Masipiyat akong tiranin, maslide ko. Kung sa naman, mahambong ko. Pero si Pastor Jim, kung tapos ito sa ibabaw, dali na, sige na, saka na dali. Niya ako nakasaka, dali ko. Dali na. Dali na yung saka. Nanang ko sa tunga-tunga, mura kabalik ko, hindi na ko pwede mabalik. Yung sa akin mo pabalik, ba pinaglas ka? Bisa dali, saka. Kung tumempo ng story, nakaabot ko dito sa ibabaw, kung dili pa sa iya na nag-encourage dito sa ibabaw, siya na nakasaka na, di ko musaka atong ikatulong na pause. The picture of chapter 12 verse 1 is just like that. Look at the verse. They wrote writers, Hebrews. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Kung sa manang niya din na we are surrounded, before that, ang word na therefore, busa. Makita ganit ang busa, therefore, buti pa sa doon na sa ibasihan. Kung saan na ibasihan? Katuloy yung gingon sa chapter 11. O sa chapter 11, nag-discuss siya sa mga daghan kayo ng mga heroes of faith. Pero nag-inon niya, we are surrounded by so great a cloud of witnesses, mabagang panganod sa mga saksi. Ang buti pasabot na daghan ng mga tao na punas ato din sa dagan sa maong na pagtuo. Hebrews 11 lists as the so-called heroes of faith in the Old Testament. And there are people ahead of us who ran the race of faith and integrity and success. Sila na una. Diba? Anytime you are feeling down and you look at them and be encouraged in your faith with God. Ang madawag dito ka sa ato sa pagkinubuhin, discourage ka. Ang kinahanglan nato, tanaw nato itong mga faithful sa Old Testament kung may piso nila. Na makikahit sila sa ato. Tanawan mo ang mga dimension nila ng mga heroes of faith. Gikan kang Abel. Look at Abel's faith, Enoch's faith, Noah's faith to build the ark. Abraham's faith, nagitawag siya sa Ginoo, biya sa iyang family, mato sa lugar, kung nagsunod siya sa Ginoo, naglakaw siya, mawag sa kabalo, kung nasa siya pagod ka inom. Si Isaac, si Jacob, si Jude, kunanan, pastor ka rin siya, nagpingon. We need to be inspired by those who have gone before us. And to realize that at the same time, we're looking at others for inspiration. We are the inspiration for someone else. Wow! Kailangan ka sa bayan to inspire us. Di ko ka dito sa ikatulong na participles kung wala, hindi na. Kaya sa ito, sa niya ko, na pagaling. Kung sa Kristohano na pagkinabuhi along the way, nagatandog na ito ang mga challenges sa pagkinabuhi o pag-alagad, mga diskorahin kita, dapat kabalugan kung sa inyong baton, liguna, encouraging ko sa mga faithful. Old Testament, sa mga faithful na nana sa inyong palibot, realizing at the same time na ang inyong kinabuhi is also an encouragement to others. Aron din sila masunod sa imo sa pag-magdiman ng pagkakailangan. So how can you run the race? How can you run to finish the race? You need to fortify yourself with the examples of the faithful. Number two, not only you are to fortify through faithful. Number two, you need to forsake every
lifting weights. Isalikway ang tanan ng mga kabugtang. Sa dagat, kinahanglan ang pinakagaan sa tanan. Look at the verse. Kung saan the verse? Let's read the verse all together. Ready to begin. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Sa dagat, before an athlete puts his feet on the starting line, he sees to it that he is not carrying in his body anything that makes his movement slow down. So, di baka magsulod-sulod pa. Basta kita, siguro nga, mawa kayo nilibit, basi gadala ka, isa ka sa ako din na isa ka magdala din na isa ka sa ako na nagabugak sa imo. He must, an athlete must not be carrying pots, baggage, or heavy clothing. Diba? Kung hinala natong bukat kaya itong lawas, natay mga bagahe, bukat itong salina, kamaong tara, isaan na ito pagbuman sa bulak. O sa lumba, di ba? Sa power training, before na athletes dagat, di ba? Magbuyod sila ng ligid. Pero kung lumba na, bilin na sila magbuyod na. Ibilin na. This is what Spurgeon said. Ingon si Spurgeon, we cannot win if we are weighted. The pace will have to be very swift. We cannot get to it or keep it up if we have weights to carry. Diyod ka pwede na mo dagan na dunay na bukat sa atong lawas. Kaya na, sa lumbak sa dagan, piniduwa sila pa lumbak o nasa kahit daw kanin. Muna ako sa pinisip line. Nawa ang kaya. Nawa ang walay taba. Una ako sa pinisip line. Ang bukat kay lawas, kuto sa tulong ang skamoy, ito sa daplin, buka mo ito pinisilay. So, hinang sa Ginoo, ingon din sa po sa Ginoo, kanan-kanan ang mga bukat, ipadaplin na, kung saan yung mga bukat sa kinabuhi, what are the ways in your life? Anything and everything that hinders your spiritual progress. You see, they are not necessarily sinful or evil practices, but they hinder your progress, divert your attentions, suck your energy, or dampen your enthusiasm that you are being slowed down. Sa kanang mga ituloy ka sa simbahan, atong simba, sa iyo nang magkaroon mo, mas pagsunod ng Sunday School, krusay, dugay kakabot ng mga daghan ng mga bagahe, daghan ng mga ginakarga na to, daghan ng mga butang na makapahinay sa atong kinabuhi, tingali makapahinay sa ato, social media, no? TV, sa pa, kanang mga computer games, relate. Sa hindi na kahit mo sa ilang assignment, kaya na-divert dito sa mga lingaw na dula. Bagahe na. If there are sins in our lives, kung nagsala, sala usap, di ba, dimension, the sin which easily beset us. If there are sins in our lives, it will cripple and slow us down in the race. That is why sin and any weight are to be forsaken in order to finish the race victoriously. Sala sa atong kinabuhi, kalot-kalot na ito mga pinalanggan sala. Ubad-ubad sa ato kung asa pa. Ika ng mga activities na dili naman productive, dili naman importante. Magpapalagad sa Ginoo, dili dahil ka makabuhilo, dili dahil ka makalago, dili dahil ka makahimo, nga naman na ang kabuhat. May isa ka diakono sa simbahan,
Ako pa sa istorya. Pagkali na ako siya sa simbahan. Bisag kung saan niya ampo, tumoy sa iyang prayer, kanunay niya dinasulti kanina, linya, O Lord, clean all the cobwebs out of my life, Lord. Kanang mga cobwebs, Lord, kuhaan na sa aking kinabuhi. Kanunay yun niya ako. Naiiyak si Lina na kailang yun sa ilang pagkatao, sa Kristuhan. Hindi kawana kasi yung ako na clean all the cobwebs. Hantod karon, clean all the cobwebs niya ako. Wag yun na ang kinabuhi, daghan kaayo ang mga butang na tawag na karnal. Kalibutanon kayo pag kinabuhi. Sa nag-ampo ko nun tining Kristuhan dito sa simbahan. Naako niya sa dinang pag-abot niya sa tuloy sa prayer, ang iyang linya sa prayer. Lord, clean all the cobwebs in my life, out of my life, Lord, and be with it. O ino na yung silingan na nakaila sa iya. Lord, don't do it, Lord. Don't do it. Make him kill the spider. Ang spider na ang hapon, cobwebs, pero hindi ako dibalay. Ano mga cobwebs sa atong kinabuhi? Mga spider sa sala, na adya. Ano kailangan forsake the weights. Not only we have to forsake the weights, we have to fortify ourselves with the examples of the faithful. Number 3, we are to forward in the race. That's number 3. Number 3, forward in the race. Kung sabi nga dito sa verse, we are surrounded with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and let us run with endurance the race that is set before us. Let us run with endurance the race that is set before us. So, my example, this is a call for us to advance, progress, forward. Let us run, diba? Agad ipasabot, dilita mo undang, dilita mo stagnate, dilita mo stand still, kung dili mo abante kita. Mao man ang runner, diba? Kaya na-word, let us run, doon ay tulog ka pagputunan, doon ay tulog ka pagputunan. Ang una din na, we are to move on. Moving forward by possession in front. Move on. Naibago kayo ng motto. Forward ever. Backward never. Abante! Kanunay! Diya sa pagkakagat, sabihin mo ng implication sa word na let us run. We have to move on. Not only we have to move on, but also the word na let us run also gives us the idea of press on. There is an idea of exerting effort, force, energy. Di ba? Kung mag-inom natin ka press on, doon ipasabot na ihatap din mo kanan ng usod, ang iyong buwelo. With Brother Mark ito, umigo kaya cancer na rin sa ako ba? Kaya nga sakit ka na nabuya. Hindi na ito ni Brother Mark. Ayaw na magpalusod, Pastor. Magwali ka, ayaw na magpalusod. Hindi nyo na Pastor magwali, wala ito so. Yung pala yung ngayon sa oras. Salamat kaya di lang nyo magwali. Hindi ako maulit na pa. No. When a preacher preaches, he preaches with passion. Nakikita nito. Hindi naman ako hinuunin mo nga, hindi mo pamusgan. Wala kabila. Sa mga bigay sa kanserbi, Brother Mark, iruwa ko ng patulogin sa iya. Buhay ko na bigla, may isa pa ng katutong, lingon siya sa ako. Pastor, kaya mo ako din na hindi mo sakit. Doktor na, sawa ko sa pastor.
Liputan lang ang ginawain. Liputan. Sa ko liputan. Yung ano na yung 5 minutes na lang. 10 minutes. These are good advices because they're concerned of men and so. But, ingon ko sa Ginoo na ko, Lord, ikaw mabilang gusto. Lord, hantong mahulog niya ang gusto. Dito, magigyan ko ng pag-alaga. May panahon niya mo, out na mo din, mulubag na mo din. That's it. Pero sanahan mo din sa bulong sa pagwali, I'm going to use all my strength and all my force and energy to do it until finish. Amen? Sinasabi nito sa simbahan, ginagabitan pa ganito ng puso. Ito ito sa rayo outing, atong tiinugran. Alas din dapat sa iyong tap, pero kayo simbahan, will. Isa na yan. Okay, di mo yan forward. In the race, press on, use your energy. Okay, nangika, tulo diha na idea, let us run with patience the race that is set before us. But ipasabot niya, keep on. Christian race is not a 100-meter dash, but a lifelong marathon. Hindi ko na lang yung storya sa inyo na story to administration. Eh, isip ka na ako ito na lang. Okay, ito na lang. Number 4, my soul, focus on Jesus. Fortify yourself with the examples of the faithful. You need to forsake every weight. You need to forward in the race, and you need to focus on Jesus. On ang inyong sa verse 12, verse 2. Let's read all together. Ready, begin. Looking at Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and was sat down at the right hand of the throne of God. The word did not looking. Nagpasabot kani to turn the eyes from other things and fix them on something. Anong focus na? Kung asa ka nagtanaw, ihawak ang imong pananaw diha o imong itutok din sa isa ka butang. That is what it means there. Looking. Si Ma'am is looking out to view, more than looking, to view with imong tanaw with a divided attention by looking away from every other object to regard matod kaniya na fixedly, earnestly, simplistically. Fix! Hindi mo pananaw. Walang kagaling hindi. So here, we are called to turn our eyes from other things and fix them on Jesus. Isa man ang imong ginatanaw sa imong kinabuhin, pero saan ka Spirit? Pero walay na nagkagat na brother na sinigli-higit. Nakadagat sa maayo, hindi daw sa kanyo. Pag magagal niya kita, hindi pa na nyo dito, nakapix dito sa finishing line. Mga nagsukod. Diba? Any athlete who is looking somewhere else where surely did not win the race. Yung magsipit ka lingi-lingi sa mga butang na butang na dili ka mag-go. The athlete who wins is one who is focused. His eyes is looking only on that one goal. That one goal is the finishing line. The Lord Jesus Christ cannot be. So why do you need to focus your eyes on Jesus? We're here both to turn our eyes from other things and fix them on Jesus. Why we need to focus on Jesus? Because Jesus is our supreme encouragement. Siya ang supreme pinakalabaw na encouragement sa ato na magtanaw ta siya tanawa kay si Jesus. Ang pagbalansa
sa cross di dali, pero iya ako ba ni antos niya. Not only he is the supreme encouragement, he is the supreme example sa atong pagkinabuhi. Siya ang pattern sa atong Kristohan ng pagkinabuhi. And he is also the supreme end. Si Jesus Christ, sa pag-antos na iyan na kira, sa lumba na iyan ganyan sa kalibutan, dito sa cross na ginoo siya, it is finished. Natapos na. So nakahuman siya sa iyang kalumba. Supreme end. Siya ang pinaka-goal. We are to run toward Jesus, to be closer to Him until we sit at His feet and when forever we can enjoy Him. Nahanagdag natin. One day, ang relasyon sa Ginoo, pagulog ka sa iya, pag-ila sa iya, pag-alaga sa iya, tumanda dito na ulito sa iyang tignan, and dwell with Him. Wow! Question is, how can we run to finish the race? 4 things. Number 1, fortify yourself with the faithful, through the faithful. Forsake every way forward to the race and focus unto Jesus. Mao kani pagkabutan God wants us to learn in order to finish the race that He has set for every one of us. So mga barangay, mga Kristiyano, sometimes you hear about it, this Mayor's Cup tournament. Torneo sa mga Lord's Cup. Wow! Corona, dili ka na cup lang. Crown, naingon ni Apostle Paul, 1 Timothy 4:7. Let's read last verses. Ready, begin. I have fought a good fight. I have finished the race and kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, not to me only, but also to all who have not faith. Sa kining na pagpinuhin, alagad sa Ginoo, doon ang mga challenges along the way. We are to advance forward with endurance. We are to forsake, lay aside every way. We are to remember those who have gone before us. And we need to focus on the Lord Jesus Christ, the supreme example. Let's all stand, please. We will sing this chorus. Nakanta na ito.